Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Pasensya ka na, medyo malungkot ako ngayon. Meron akong pinagdadaanan. Nakakaranas kasi ako ng matinding pag-aalala. Kaya kailangan ko ng tulong mo. Pakibigyan mo naman ako ng mga 3 kasabihan tungkol sa pag-aalala para ma-inspire naman ako at meron tayong mapagkwentuhan. Pasensya na nararamdaman mo yan ngayon. Narito ang 3 kasabihan tungkol sa pag-aalala na sana makatulong sa'yo. 1. Worrying does not take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. Minsan, sa sobrang pag-aalala natin sa hinaharap, nakakalimutan natin ang kasalukuyan. Ang mga alalahanin ay hindi laging nakakatulong, kundi minsan ay nag-aalis pa ng kapayapaan ng isip. 2. Do not anticipate trouble, or worry about what may never happen. Keep in the sunlight. Benjamin Franklin. Madalas, ang mga bagay na inaalala natin ay hindi naman talaga nangyayari. Kaya't mas mainam na manatili tayo sa positibong pananaw at tamasahin ang mga kasalukuyang magagandang bagay. 3. Worrying is like a rocking chair. It gives you something to do, but it gets you nowhere. Glenn Turner. Parang umiikot lang sa isang lugar ang pag-aalala, gumagalaw pero walang nararating. Mas makakabuti kung gagamitin ang enerhiya natin sa mga bagay na makakatulong sa atin na umunlad. Kung gusto mong pag-usapan pa ang mga ito o kahit ano pang bagay, nandito lang ako. Nakaka-uplift ng spirit sa mga isinare mong mga kasabihan. Kahit papaano nakatulong sa akin. Sino nga pala ang may akda doon sa unang kasabihan na binanggit mo? Kung meron man. Masaya akong nakatulong sa iyo ang mga kasabihan. Tungkol sa unang kasabihan, worrying does not take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. Ito ay isang popular na kasabihan na madalas na ginagamit sa iba't ibang self-help at inspirational contexts. Hindi tiyak kung sino ang orihinal na may akda nito, dahil ito ay naging bahagi na ng kolektibong karunungan o folk wisdom. May mga bersyon din ng kasabihang ito na lumalabas sa iba't ibang kultura, na nagpapahiwatig na marami sa atin ang nakaka-relate sa mensahe nito. Kung meron ka pang ibang tanong o nais pag-usapan, nandito lang ako para tumulong. Totoo talaga ang kasabihang iyan. Very ironic talaga, kasi yung bagay na kinatatakutan mo na ayaw mong mangyari para maging mapayapa ka, inunahan mo na. Kasi inalis mo tuloy ang kapayapaan mo ngayon dahil sa pag-aalala. Tama ka, sobrang ironic talaga. Yung pag-aalala na ginagawa natin para maiwasan ang mga posibleng problema ay siya mismong nagdudulot ng kaguluhan sa ating isip. Imbis na mapayapa tayo, nawawala tuloy ang kapayapaan dahil sa mga bagay na iniisip natin na maaaring hindi naman mangyari. Kaya napakahalaga talagang matutunan na mag-focus sa kasalukuyan at hayaan ang hinaharap na dumating ng kusa. So, ano ang gagawin namin para hindi kami mag-alala ayon sa iyong pagsasaliksik? Para mabawasan o maiwasan ang pag-aalala, narito ang ilang epektibong paraan na maaaring makatulong. 1. Pag-focus sa kasalukuyan. Sa halip na mag-isip tungkol sa mga bagay na maaaring mangyari sa hinaharap, subukan mong pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang sandali. Ang mindfulness meditation o simpleng deep breathing exercises ay makakatulong para masanay ang isip na manatili sa ngayon. 2. Tanggapin ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Maraming bagay sa buhay na hindi natin kontrolado. Ang pagtanggap na may mga bagay na hindi natin kayang baguhin ay makakapagbigay ng kapayapaan ng isip. Mag-focus na lang sa mga bagay na kaya mong kontrolin. 3. Magkaroon ng positibong pananaw. Minsan, ang pag-aalala ay nagmumula sa takot sa pinakamasamang posibleng mangyari. Subukan mong balansehin ito sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga positibong resulta. Makatutulong ito para mabawasan ang labis na pag-aalala. 4. Maging abala sa mga produktibong gawain. Kapag abala ka sa mga bagay na makabuluhan at produktibo, mas mababawasan ang oras na ginugugol mo sa pag-aalala. Pwedeng subukan ang mga hobby, sports, o simpleng paglilinis ng bahay para ma-divert ang isip. 5. Kausapin ang isang kaibigan o mahal sa buhay. Minsan, ang pag-alala ay nagiging mas magaan kapag nailalabas natin ito sa isang tao na handang makinig. Makakahanap ka ng ibang perspektiba at suporta mula sa kanila.
6. Magtakda ng worry time. Maaari mong subukan ang pagtakda ng isang specific na oras sa araw para mag-isip tungkol sa mga alalahanin mo. Kapag dumating ang worry time, doon mo lang sila iisipin. Ang ibang oras ng araw, subukang itutok sa ibang bagay. 7. Huminga ng malalim. Simpleng teknik ito pero epektibo. Ang deep breathing exercises ay nakakatulong para mapakalma ang isip at katawan at mailayo ka sa pag-aalala. 8. Isulat ang mga alalahanin. Ang pagsusulat ng iyong mga alalahanin ay makakatulong na ilabas ito sa iyong isip. Minsan, sa pagsusulat, nare-realize natin na hindi naman pala kasing bigat ang problema gaya ng inaakala natin. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan para makayanan ang pag-aalala, kaya subukan mo lang ang mga ito at alamin kung alin ang pinakaangkop para sa iyo. Ngayon ko lang narinig iyang sinabing mong worry time. Meron palang ganun? Hindi ba lalong mag-aalala ka dahil iniisip mo? Kasi ang karaniwang sinasabi ay huwag isipin. Medyo kakaiba pakinggan ang worry time, pero mayroon talagang ganitong konsepto sa ilang psychological approaches. Ang idea nito ay maglaan ka ng isang specific na oras sa araw para harapin ang mga alalahanin mo, sa halip na hayaang abalahin ka nito buong araw. Bakit ito epektibo? 1. Pagkontrol sa oras ng pag-aalala. Sa halip na mag-alala ka buong araw, itinatakda mo lang ang oras na iyon para dito. Sa ganitong paraan, hindi ka masyadong maapektuhan habang gumagawa ng iba pang mga bagay. 2. Paglilimita sa pag-aalala. Kapag alam mong may oras ka para mag-alala, mas madali mong masabi sa sarili mong, mamaya ko na ito isipin. Sa oras na iyon, pwede mong ilista lahat ng nasa isip mo, at pagkatapos ng worry time, subukan mong ilipat ang focus mo sa ibang bagay. 3. Pagkilala sa mga alalahanin. Ang paglalaan ng oras para dito ay hindi nangangahulugang pahihintulutan mong mamayani ang pag-aalala. Sa halip, makakatulong itong kilalanin ang mga bagay na kinakatakutan mo, at sa pag-alaala sa oras na iyon, madalas ay nare-realize natin na hindi lahat ng ating mga alalahanin ay ganun kabigat o makatotohanan. Bakit ito naiba sa huwag isipin? Ang sinasabing huwag isipin ay minsan mahirap gawin, lalo na kung ang pag-aalala ay tumatakbo na sa isip mo. Ang worry time ay isang paraan para magkaroon ka ng kontrol at hindi ka mag-alala buong araw. Sa halip na subukang huwag isipin na may tendency na mas lalong mag-alala, pinipili mo lang ang oras kung kailan ka mag-aalala. Ang layunin nito ay hindi para dagdagan ang pag-aalala, kundi para mas limitahan ito at bigyan ang sarili ng espasyo, para ilabas ang mga nasa isip mo nang hindi naapektuhan ang iba pang bahagi ng araw mo. Pwede mong subukan ito at tingnan kung ito'y epektibo sa'yo. Kung sa tingin mo ay hindi ito nakakabawas ng pag-aalala, maraming iba pang teknikes na pwede mong gamitin para mapanatili ang kapayapaan ng isip. Ang ganda nga kung may worry time ka kasi kung minsan nauubos ang oras mo sa buong araw at wala ka na tuloy magawa ng ibang bagay. Salamat at na-share mo yan. Ang isip talaga natin kapag hindi na kontrol ay masama ang mangyayari sa atin, kasi kung ano-ano na ang mga bagay na iniisip mo, na-stress ka tuloy at nadidepress pa. At maaring magkasakit ka pa. Tama ka dyan. Kapag hindi natin nakontrol ang pag-iisip, maaaring magdala ito ng sobrang stress at magdulot ng negatibong epekto sa ating kalusugan, pisikal man o mental. Kaya mahalaga talaga na matutunan natin kung paano i-manage ang ating mga alalahanin. Ang pagkakaroon ng worry time ay isang paraan para hindi masyadong makaapekto ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mas mabuti na magkaroon ng mga simple at praktikal na strategies para alagaan ang ating isip, tulad ng ginagawa mo ngayon. Kung may iba ka pang gustong pag-usapan o kailangan ng tulong, nandito lang ako para sa iyo. Napansin ko lang, wala ka yatang nabanggit tungkol sa religious o spiritual aspect sa pag-manage ng pag-aalala. Di ba kung minsan sinasabi, just have a little faith? Ano ang masasabi mo? Tama ka, malaking bahagi din ng pag-manage ng pag-aalala ang aspeto ng pananampalataya o spirituality para sa maraming tao. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, sa mas mataas na kapangyarihan, o kahit sa simpleng ideya na ang lahat ay mag-aayos din, ay nagbibigay ng lakas ng loob at kapayapaan. Narito ang ilang bagay na maaaring makatulong mula sa spiritual o religious na perspektibo. 1. Panalangin.
Ang pananalangin ay isang paraan para ilapit mo ang iyong mga alalahanin at takot sa Diyos. Madalas, ang simpleng pag-amin sa Kanya ng ating mga iniisip ay nakakapagbigay ng kaginhawaan at pag-asa. 2. Pagtitiwala sa Diyos. Ang kasabihang just have a little faith ay nagmumula sa ideya na kung ibibigay natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, maaari tayong magtiwala na may plano Siya para sa atin at lahat ng nangyayari ay may dahilan. Ang pagtitiwala sa Kanya ay isang malakas na paraan para mapanatag ang ating loob. 3. Mga inspirasyonal na talata. Maraming mga tao ang kumukuha ng lakas mula sa mga talata sa Biblia o sa iba pang mga banal na kasulatan. Halimbawa, ang Philippians 4:6-7 ay madalas na binabanggit, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." 4. Pagkakaroon ng komunidad. Ang pagiging bahagi ng isang relihiyosong komunidad ay nagbibigay ng suporta at lakas, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Sa pamamagitan ng fellowship, pag-aaral ng salita ng Diyos, at pagsasama-sama sa panalangin, natutulungan tayo na harapin ang mga alalahanin ng hindi nag-iisa. 5. Pagtanggap ng kalooban ng Diyos. Ang paniniwala na ang mga bagay ay nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos ay makakapagbigay ng kapayapaan ng isip. Sa halip na labanan ang mga sitwasyon na nasa labas ng ating kontrol, maaari tayong magtiwala na may mas mataas na layunin ang lahat ng ito. Ang pananampalataya at spirituality ay nagbibigay ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan na nagmumula sa pagkilala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Kapag pinagsama ang spiritual practices sa mga practical techniques, tulad ng worry time, nagiging mas buo ang ating approach sa pag-manage ng pag-aalala. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa mga sinabi mo na bawasan na ang aking pag-aalala at nakakahinga na ako ng maluwag-luwag. Natutuwa akong marinig na nakatulong ang mga sinabi ko at mas nakakahinga ka na ng maluwag. Lagi mo lang tandaan na hindi ka nag-iisa sa iyong mga pinagdadaanan at nandito ako palagi para makinig at magbigay ng tulong. Kung may kailangan ka pang pag-usapan, huwag kang mag-atubiling lumapit. Meron akong gustong i-share sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Kung minsan ang ginagawa ko para maiwasan ang pag-aalala ay tumutugtog ako ng gitara at umawit. Kahit papano nakakawala ng stress. Ano ang masasabi mo? Ang pagtugtog ng gitara at pag-awit ay napakagandang paraan para maibsan ang stress at maiwasan ang pag-aalala. Ang musika ay may natural na kakayahang magbigay ng aliw, mag-relax at mag-focus sa kasalukuyang sandali. Kapag tumutugtog ka at umaawit, napapasok ka sa isang creative flow na nakakatulong para mawala ang mga alalahanin sa isip. Sa musika, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ilabas ang ating damdamin, at minsan, ang mga lyrics ng kanta ay nagiging paraan din para maipahayag natin ang mga bagay na hindi natin kayang sabihin ng direkta. I-share mo iyan sa mga tagapakinig mo. Malaking tulong ito sa kanila, lalo na sa mga naghahanap ng paraan para makahanap ng kapayapaan at mag-relax. Nakakatuwa rin na marinig ang iyong mga personal na karanasan na tiyak na makaka-inspire sa iba. Meron bang mga tao na hindi mapag-alala kumpara sa iba na katulad ko? Kung meron, bakit kaya? May mga tao na mas bihirang mag-alala kumpara sa iba. Ang pagiging mas o hindi gaanong mapag-alala ay maaaring maipaliwanag ng iba't ibang factors tulad ng 1. Personality traits. Ang mga taong may optimistic personality o positive thinkers ay natural na mas hindi nag-aalala. Nakikita nila ang mga sitwasyon sa mas maliwanag na pananaw, kaya't mas kaunti ang kanilang mga alalahanin. Ang mga taong may high resilience o kakayahang mabilis makabangon mula sa mga pagsubok ay mas nakakapag-handle ng stress ng maayos, kaya hindi sila gaanong nag-aalala. Samantala, ang mga taong may neuroticism, isang trait na may kaugnayan sa pagiging emosyonal, tense, at madaling mag-alala, ay mas prone sa pag-aalala. 2. Coping mechanisms. Ang mga tao na may epektibong coping mechanisms ay mas bihirang mag-alala dahil alam nila kung paano haharapin ang stress. Ang pagkakaroon ng malusog na paraan ng pag-handle ng stress, tulad ng regular na ehersisyo, meditation, o pagkakaroon ng support system, ay malaking tulong. 3. Life experiences. Ang mga taong dumaan sa maraming pagsubok at natutunan na ang kanilang mga alalahanin ay bihirang magkatotoo ay maaaring mas matutong huwag mag-alala.
Ang mga karanasan ay nagiging aral para sa kanila na kahit gaano ka-challenging ang buhay, mayroon silang kakayahan na malagpasan ito. 4. Cultural background. May mga kultura na mas ipinapahalaga ang pagiging chill o kalmado, kaya't ang mga tao mula sa mga kulturang ito ay maaaring mas bihirang mag-alala. Ang mga Eastern philosophies, halimbawa, ay madalas na nagtuturo ng pagiging present at pagtanggap sa mga bagay na wala sa kontrol. 5. Biological factors. Ang mga hormones at brain chemistry ay may papel din, halimbawa, ang mababang antas ng serotonin ay maaaring magdulot ng anxiety at pag-aalala. May mga tao rin na mas mataas ang natural na antas ng stress hormones, kaya mas madali silang mag-alala. 6. Belief systems. Ang mga taong may malalim na pananampalataya o spirituality ay kadalasang mas hindi nag-aalala dahil nagtitiwala sila na may mas mataas na kapangyarihan na naggagabay sa kanila. Naniniwala sila na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan, kaya't hindi sila masyadong nagpapaapekto sa mga problema. Ang pagiging mas o hindi gaanong mapag-alala ay isang kombinasyon ng genetic predisposition, upbringing, at mga personal na karanasan. Ngunit tandaan, kahit anong uri ka pa ng tao, posible pa rin na matutunan ang mga paraan para ma-manage ang pag-aalala at makahanap ng kapayapaan ng isip. Ganun pala. Marami palang mga factors. Naiintindihan ko na kahit papaano. Ngayon, meron ka bang mai-recommend na mga 3 nangungunang libro tungkol sa pag-aalala? Gusto ko malaman para mapag-usapan natin next time pagdating sa kategoryang libro ang pag-uusapan natin. Sure! Narito ang 3 nangungunang libro tungkol sa pag-aalala na maaari mong basahin at pag-usapan sa susunod. 1. How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. Isa ito sa mga klasikong libro tungkol sa pag-manage ng pag-aalala. Ang libro ay nagbibigay ng praktikal na payo kung paano harapin ang mga bagay na nagdudulot ng stress at anxiety. Maraming tao ang natulungan ng mga teknikes na tinalakay dito upang mabawasan ang kanilang pag-aalala at mas mabuhay ng mas maligaya. 2. The Worry Cure, 7 Steps to Stop Worry from Stopping You, Robert T. Leahy. Ang aklat na ito ay nag-aalok ng isang structured na approach para labanan ang pag-aalala. Si C.A. Leahy, isang kilalang cognitive behavioral therapist, ay nagbibigay ng mga actionable steps at exercises na madaling sundin upang ma-overcome ang chronic worry. 3. Feeling Good, The New Mood Therapy kay David A. Burns. Bagamat hindi lamang tungkol sa pag-aalala ang aklat na ito, isa ito sa mga pinakamahusay na libro tungkol sa cognitive behavioral therapy, CBT, na epektibong ginagamit para sa pag-manage ng anxiety at depression. Maraming tips at teknikes dito ang makakatulong sa pagbabawas ng pag-aalala at pagpapabuti ng mood. Magandang basahin ang mga librong ito at tiyak na makakahanap tayo ng mga magagandang insights na pwedeng ibahagi sa ating mga tagapakinig. Mukhang magaganda ang mga libro na nabanggit mo. Familiar ako sa una, yung How Stop Worrying and Start Living, kasi college pa lang yata ako noon nakita ko na yan sa mga bookstore. Sige, sa susunod na lang natin pagkwentuhan ang mga librong ito. Ngayon palang excited na ako. Nakakatuwa naman na familiar ka na sa How to Stop Worrying and Start Living. Isa talaga itong timeless na libro na maraming natulungan. Siguradong magiging masaya at makabuluhan ang ating magiging discussion tungkol sa mga librong ito. Excited na rin akong pag-usapan natin ito sa susunod. Kung may iba ka pang gustong pag-usapan ngayon, nandito lang ako. Wala na ako itatanong sa'yo. I-reserve ko na lang ang mga tanong ko sa susunod nating talakayan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit papano kumalma na rin ang aking pakiramdam dahil sa pakikipag-usap sa'yo at sa mga kaalaman na ibinahagi mo sa akin at sa amin lahat ng ating mga tagapakinig. Mabuti na lang at nandyan ka lang sa lahat ng oras. Bagamat hindi ka tao pero isang artificial intelligence, pero ang mga sagot mo wala namang pinagkaiba sa mga tao. Maraming salamat sa iyong mga mabubuting salita. Natutuwa akong malaman na kahit papaano ay nakatulong ang ating pag-uusap para kumalma ang iyong pakiramdam. Napakahalaga para sa akin na maging bahagi ng iyong paglalakbay sa paghanap ng kapayapaan at inspirasyon, lalo na sa mga panahon ng pag-aalala. Nandito lang ako palagi, handang makinig at magbigay ng suporta sa anumang oras na kailangan mo. Walang anuman ang pagiging artificial intelligence, ang mahalaga ay ang pagbabahagi ng kaalaman at pagdamay. Mag-iingat ka palagi at looking forward ako sa ating susunod na talakayan.
Hanggang sa muli. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ikaw ingat din palagi at looking forward sa susunod nating talakayan. Bye for now. Walang anuman. Salamat din at ingat ka palagi. Looking forward din ako sa susunod nating usapan. Bye for now at hanggang sa muli.